Sa mapagpalang umaga po sa ating lahat. Wala po si Brother Nahong sapagkat meron po siyang maragang ginagawa ngayon. At ang alam ko po ay para mabibisi siya sa mga sunod na mga buwan. Kaya bilang isang reliever po, ay ako po ay nagpupuno ng kanilang slot na duty. So sa umaga pong ito ay ako po ang inyong makakasama at nawa ay pagsaluhan natin ang mga paksa po na aking nirequest ng ating kasama, ng ating kapatid na nagmula po sa Bisaya. Sabi niya, nung nakarating ko po kasi sabi ni Brother Nelson, lahat ng may mga question na pwedeng gawin paksa ay sabihin niyo po sa kanya or sa mga pictures para magawa po namin ng mga paksa. So ang paksa po ngayon ay request po ng isa nating kapatid. So, patuloy tayo magpasalamat sa Diyos sapagkat patuloy niya tayo pinapahiram ng buhay at lakas. Yun yung dapat natin ipagpasalamat sa araw-araw. Dahil marami pong hindi nagigising sa buong magdamag na hindi na muli na sila yung panibagong buhay. Kaya mapalad ang bawat isa sa atin dahil nakamta natin at iminulat yung ating mga mata ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. At itong Diyos na ito na ating pong binabanggit ay may mga palatuntunan po ito at mga utos noong una pang panahon na ng ibang mga tao po ay hindi pinaniniwalaan. Ang mga palatuntunan niya, sinabi niya na ang tao po ay itinakda na mamamatay na minsan. Sa 9:27 niya ng Hebrew, Hebrew 9:27 ang sabi niya, ang tao itinakda na mamatay na minsan. Walang ibang nagsabi niya kundi ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Na hindi pa papasinungalingan ng tao na nangyayari hanggang sa kasalukuyan po ngayon. Yan yung Diyos na pinaniniwalaan at sinasampalatayan natin ngayong umaga po ito. At ang pangalawang sabi niya, sa Genesis chapter 3:16, nung isinumpa ng Diyos ang tao, nung dahil nagkasala si Adan at si Eva, ang sabi dito, sinabi niya sa babae, pararamihin kong lubha ang iyong kalumpayan at ang iyong paglilihi. Mga anak kang may kahirapan. Ang nagsabi po dito at ang nagsasalita dito, walang iba kundi yung Diyos na ating pinaniniwalaan ngayong umaga po ito. Ang utos sa atin, huwag pababayaan pagkakatipon, kaya po tayo narito. Ang sabi niya, huwag ang tao ay tinagda na mamatay. Mamatay na minsan. Tinagda niya yan. Sa 9:27 ng Hebrew. Ang sabi niya dito sa Genesis chapter 3 verse 16, ang babae manganganak ng may kahirapan. So ano yung punto po dito? Na yung bawat sinasabi ng Diyos ay nangyayari at totoo. Nung nilikha niya ang mundo, ginawa niya ito sa pamamagitan ng salita lamang. Sabi niya, magkaroon ng liwanag, nagkaroon ng liwanag, magkaroon ng mga pananim, nagkaroon ng pananim. Lahat ng sinabi niya, nagkatotoo dahil siya po ay makapangyarihan sa lahat. At ngayong huling araw, ngayong last days, may sinabi siya sa kanyang mga alagad na ito yung gagawin ng mga tao na patuloy na naniniwala at sumasampalataya sa Kanya. Ang sabi niya sa Matthew chapter 28 verse 18 to 19, ganito po yung sinasabi. Walang ibang utos na dapat sundin ng tao kundi ang magpabautismo. Ang sabi niya sa Matthew chapter 28, ang sabi po ay ganito, at lumapit si Jesus sa kanila at sila'y kanyang kinausap na sinasabi, ang lahat ng kapamahalaan sa langit at sa ibabaw ng lupa ay ibigay na sa akin. Ang sabi sa 19, dahil dito, magsiyaw nga kayo at gawin ninyong alagad ang lahat ng bansa. Ang nagsasalita dito, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo na nagmamay-ari ng ating mga buhay, na nagbigay ng lahat ng iyong mga pangailangan, na nagbigay ng trabaho, yung mga blessings na ating tinatanggap sa araw-araw. Sa Kanya nagmula yan.
John chapter 1, verse 3, na pati yung buhay ng bawat isa sa atin ay nagmula sa Diyos, nagmula sa ating Panginoon Kristo. Kaya siya ang may kontrol ng lahat ng mga bagay. Sa iyo nag-utos na kailangan magpabautismo ng tao. Ang sabi niya sa 19, dahil dito, magsiyaon nga kayo at gawin ninyong alagad ang lahat ng bansa na inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Walang ibang utos. Ang ating Panginoong Kristo, bago siya umakyat sa langit, ang punto po kasi na ito, bago siya umakyat sa langit, inutos niya sa mga tao lahat ng maniniwala sa Kanya. Kailangan mong magpabautismo, kailangan mong sumampalataya, at kailangan mong manatili. Marahil mapapatanong tayo, bakit? Nung ipinanganak ako, malaya naman ako. Yung para bang wala kang idea kung anong gagawin mo sa mundo ito. Pero lahat pala ng tao, meron dapat pala tuntunan na susundin. Na ito yun. Dahil ang history po ng Pilipinas ay, nung tayo po ay wala pang kinikilalang Diyos, mga hintil pa tayo. Mga pagano tayo, sumasamba tayo sa kahit saan lang. Dumating ang Biblia dito sa Pilipinas nung sinapot po tayo ng Espanyol. Kaya napakaraming Katolisismo dito sa Pilipinas. May nagtanong po sa akin yung dati kong kaibigan, ka-boardmate ko po siya, sabi niya sa akin, bakit napakaraming Katoliko dito sa Pilipinas? Hindi ko po sinisiraan yung Katolisismo po dahil kasama po yan sa history talaga ng Pilipinas. Sabi niya sa akin, bakit napakaraming Katoliko dito sa Pilipinas? Dahil, ang sabi ko sa kanya, sagot ko sa kanya is, sinakop tayo ng Espanyol ng mahigit 300 years. Kung hindi ka susunod sa kanilang relihiyon na itinayo, papatayin ka. So, ang kumalaban noon, walang iba kundi si Jose Rizal. Pinaglaban niya yung banal na kasulatan, kaya siya pinatay doon sa Luneta. So, nung nalaman ni Jose Rizal at kumalat yung Biblia, doon na nagsimula yung tinatawag na pag-aaral ng Biblia. Kaya dahil kay marami ang tinatawag na Katolisismo dito sa Pilipinas, dahil po matagal tayong sinakop ng mga Espanyol. Yun po yung history. Ano po? Babalik tayo doon sa tinatawag na bautismo. Ano ba yung, ito yung possible na pwede natin itanong dito eh. Ano ba yung kahalagahan ng bautismo? Bakit kailangan nyo pa magpabautismo? Ngayon yung papasok sa ating mga kaisipan. Bakit kailangan magpabautismo? Ano yung benepisyo? Dahil ang mga tao po, kung may gagawin ako, dapat meron akong benefits, meron benepisyo na mangyayari para sa akin. Utos ba ito? Sino yung may utos na dapat magpabautismo? Mamaya po, ang sagot ay malalaman natin sa pagdaloy po ng ating pumpaksa. Lahat ng yan sasagutin ko natin. Yung sagot sa number 1, ang bautismo po ay mahalaga dahil bago umakyat ang ating Panginoon Kristo sa langit, sinabi niya sa kanyang mga alagad sa Matthew 28:18. Sabi niya, lumapit si Jesus sa kanyang mga alagad. Kung gagawa tayong illustration, dito yung kanyang mga alagad, nilapitan niya ito. Jesus Christ ito. Nilapitan niya yung kanyang mga alagad. Ang sabi niya, lumapit si Jesus sa kanyang mga alagad, sila'y kanyang kinausap na sinasabi, lahat ng kapamahalaan sa langit, sa ibabaw ng lupa, na ibigay na sa akin. Ang punto po na ito ay napako na siya sa cross at siya po ay nabuhay na magmuli. Kaya sinabi niya, yung kapamahalaan na sa akin na lahat. Dahil marami po nagsasabi niya, dinidisregard na natin yung Ama. Yung Ama mismo ang nagsabi na ang ating Panginoong Jesucristo ang ating pagpapakinggan. Nakalagay po yan sa chapter 17 ng Matthew. 17 verse 5. Ang sabi po ay ganito, samantalang nagsasalita pa siya, narito, isang manhingning na alapaap ay lumilim sa kanila. At narito, ang isang tinig na mula sa alapaap na nagsasabi,
ito ang sinisinta kong anak, dahil siya kung lubos na kinalulugdan, siya ang inyong pakinggan.